Tang na batang iyan, naglalaro ka pa rin dito. Malapit na ang iyong ika-10 araw ng kapalaran. Nandyan ka pa rin sa pagpapadala ng tao sa kamatayan. Kalma lang, Maeste. Ako ay isang henyo na hindi pa nakita sa ilalim ng langit sa loob ng 1,000 taon. Paano hahayaang punitin ako ng langit? Ikaw na maliit na kasalanan. Ay. Sa kwalifikasyon ko. Ito ang pangunahing estruktura ng Kunlun. Ginugol namin ang buong 10 taon. Bago namin naunawaan ang tunay nitong anyo. Ito ay lubhang katugma. Sa nakasulat sa mga sinaunang aklat tungkol sa Kunlun Mirror. Kung meron lang kaming katulad ng lakas ng kidlat, na walang hangganang enerhiya upang suportahan ito. Ang pinakahuling anyo na maabot ng Kunlun ay ang pag-unawa sa hinaharap. Lumabas na ang Kunlun Mirror. Walang hanggan, ikaw na dakilang Diyos. Bakit ang ingay? Magpakalat kayo. Pumutok ang langit. Hindi pa nagsisimula ang mahirap na laban sa pag-akyat. Master, bayaran mo ako ng cellphone. Sa iyong nakaraang buhay, ibinuhos mo ang lahat ng iyong pagsasanay at alaala. Kasama ang iba pang 9 na buhay na bunga ng landas. Na nakatago lahat. Sa iyong pangunahing artifact, ang Kunlun Mirror. Ngayon, ang banal na salamin ay lumitaw. Ang iyong kapalaran ay nagpakita. Kailangan mong bumaba ng bundok upang kunin ito. Pagkakaisa ng mundo at tao. Upang makamit ang pinakamataas na posisyon. Tandaan mo, yung mga masasamang espiritu, matagal nang nagnanasa sa Kunlun Mirror. Ang 9 na henerasyong paghahanda, hindi dapat makuha nila. Kung hindi, walang katapusang problema ang darating. Sobrang problema. May ginagawa ka ba o wala? Anong sirang salamin ito? Kailangan pang magpunta ng guro dito para hanapin ito. Tama ba? Mailaman ang simbolo na ito. Ngunit maliwanag ang panahon. Dapat matulog ng mabuti. Matulog ka muna. Saan nanggaling ang albularyo? Huwag humarang dito. Ilahin siya sa eskinita. Iunat ang mga kalamnan. Tungkulin, pinuno ng seguridad. Naging kakaiba ang pinuno. Hindi ko siya maangat. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Tungkulin, pinuno ng seguridad, darating na si Ginoong mo. Hotel ng hukuman, darating na si Ginoong mo, pinuno ng seguridad. Kapag nakita niya na nandito pa ito, lahat tayo ay mahihirapan dito. Nagkaroon ng kaunting problema si Ginoong mo. Huwag mo akong gawing abala sa mga mahahalagang bagay. Ipasok mo na ang tao. CJ. Mo Chayangsi. Ngayon, lahat sa lunggo ay nakatutok sa Kunlun Nay. Kung kikilos ka ngayon, ay parang naghahanap ka ng kamatayan. Saan nanggaling ang amoy ng masamang tao? Napatay si Tuokson. Umalis na kayo. Sino nang walang pakialam, namang ambush sa akin ng palihim? Bakit kayong lahat nakahiga dyan? Hindi na kailangang magbigay galang. Tumayo na. Ikaw ang may gawa niyan. Tulungan mo ako. Saan galing ang mga ligaw na albularyo? Sino ang may ganang sirain ang magandang pagkakataon ko? Kung may isip ka, umalis ka na. Nasa kanyang katawan ang Kunlun Mirror. Ito ang aking kapangyarihan. Hawakan mo ito, kaya nitong pag-ugnain ang Kunlun Mirror sa akin. Ihiwalay ang nakatago na daang bunga. Ngunit ngayon, ang salamin ng Kunlun at ang babaeng ito ay naging isa. Upang ganap na maihiwalay, kailangan lamang na ang babaeng ito ay magtiwala sa akin ng buo. Na walang pagdududa. Huliin siya. Anong ginagawa mo? Suntukin mo na. Halika. Tama, suntukin dito. Tapusin mo na agad. Makakauwi na ako agad sa bundok para magpahinga. Bakit matatakot? Ayon Jinglanting Hotel. Hindi ako gaganti. Halika. Mok, anong nangyari sa'yo, Mok? Siguro, masyado ng maraming masamang ginawa. Baka na-strike ka ng kidlat. Siyempre, ikaw itong masamang espiritu na nagdudulot ng gulo. Sugod. Ah. Huwag. Huwag nang manakit. Huwag na. Tingnan mo. Hindi ninyo alam kung gaano kalakas. Halos mapatay pa ang sarili ninyong boss. Sining ng pagbabago ng mga bituin. Talaga namang ikaw ay isang nag-aaral ng sining. Ang babae sa likod mo ay kami sayo. Layunin ng impyerno. Sigurado ka bang gustong makipag-away sa amin sa impyerno? Sa impyerno. Impyerno. Ang galing ng pangalan, ah. Hindi ko pa naririnig. Kayabangan at kamangmangan. Mas maganda kung magpapayo na lang ako sa'yo.
Mabait na ibigay sila sa akin. Matagal ko nang nasa kanila. Ang halimuyak ng pagnanasa. Walang lunas sa laso na ito. Tanging ang aming espesyal na paraan sa Yuming Hall ang makakapigil. Kung hindi, sa loob ng ilang sandali, sila ay mabubulwak at mamamatay. Ibigay mo sila sa akin. O kaya't bantayan mo sila. At mawala na sila. Ano bang sinasabi mo? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Sasalakayin ang buong lungsod. Gusto kong malaman ang pinagmulan ng albularyo na ito. Magpakatatag kayong dalawa. Ang halimuyak na ito, talagang nakakabaliw. Nagbibigay ito ng mainit na pakiramdam. Ngayon, mainit na ba talaga? Pag-isipan ko kung paano alisin ang halimuyak na ito. Hindi kita hinawakan. Hindi naman ako ang nagsimula. Ikaw. Ang bunga ng ikasyam na daang, hindi inaasahan na ang malapit na pakikipag-ugnayan, ay makakapaglabas mula sa salamin ng kunlun, ng isang buo at ganap na bunga ng daang. Sa panahong ito, ang matalinong manghula, ay nakikita ang mga lihim ng langit, at nagtatakda ng kapalaran at kapalaran. Ang kasaysayan ng pagbasa ng kapalaran at espiritu. Yung galing mo sa mahika at matalinong plano. Bumalik na. Sa susunod na magpapalipas ng oras sa babae, mas madali nang maghanap ng swerte at umiwas sa kapahamakan. Ay, nagising na siya. Anong ginawa mo sa amin? Mahal na mahal ka namin, ano? Samantalahin ang kahinaan ng iba. Ako. Tigil. Ako si Zhang Xuan, nag-aaral ako ng tamang daan. Nagmamasid ako sa iyo, Anyang. Talagang may balak akong gawin sa inyo. Makakatayo ka pa bang sumugod sa akin? Iligtas niyo kami. Sa itsura mo na ganyan. Ate Weiyu, hindi na ako malinis. Ay, tumahimik ka. Subukan mong maramdaman. Hindi pa nailabas ang ginyang. Nandyan pa ang damit. Kung gagamitin ko kayo ng puwersa. Kaya niyo bang tumayo ng ganyan? Okay. Paano mo ipapaliwanag ang lipstick mark sa mukha mo? Paano mo ito ipapaliwanag? Speaking of this. Nahulog kayo sa pang-akit ng aking ganda. Patuloy kayong nahuhumaling sa akin. Laging sumusugod at ayaw bumitaw. Ano ang magagawa ko? Kagandahan. Meron ka ba? Tao lang. Hoy, personal na attack ka na. Huwag mag-alala. Ang tinuturo ko ay kabataan. Tanging ang katawan na ganap na malinis. Ang karapat-dapat makipag-isa sa akin. Hindi pa kayo karapat-dapat. Sa katawan ng pinakamasamang anyo. At Yuyu. Salamat. Hindi ko alam. Kung maaari mo kaming sabihin kung anong paraan ang ginamit. Sa susunod, mabuti na rin na may paghahanda kami. Ang kaalaman na ito ay hindi dapat ilabas. Maliwanag. Naiintindihan. Maliwanag. May 1,000,000 sa wallet. Bilang kabayaran sa ating pagliligtas. Tianhuan, umalis na tayo. Sandali lang. Nakikita kong madilim ang inyong mga mukha. May malas kayong dala. Mukhang maraming sakuna ang darating. Baka kailangan kong magdusa ng kaunti. Babantayan ko kayo. Gagawin kong bodyguard kayo. Basta't ganitong halaga. Hindi na kailangan. Walang susunod na pagkakataon. Paalam. Hindi na magkikita. Hindi ba pwede ang numerong ito? Maligayang pagdating. Salamat sa pagbisita. At Yuyu. Nasa atin. Anong amoy ito? Huwag nang amoyin. Umalis na tayo. Medyo may amoy nga lang. Pero mas okay pa rin kaysa mawala ang Yuanyin. Tanga. Tatay, huwag magalit. Nagkamali lang po ako. Nasaan ang salamin ng kunlun? Yung salamin ay nakipag-ugnayan na sa katawan ni Shen Qingyu. Mas mainam na hayaan ko na lang ang anak ko. Patayin at kunin ang salamin. Gonggong. Hindi ang patay na bagay ang hinahanap ko. Ang gusto ko ay, mga bagay na nakatago sa salamin. Ay ang iyong mabuting guro. Na nagtipon sa 9 na buhay, nang walang hanggan na bunga ng daan at di namatay na katawan. Ay ang tanging daan patungo sa walang kamatayan. Na tanging landas. Ama, ang ibig mong sabihin ay. Pinasabog ang host. Ang espiritu ng salamin para sa sariling kaligtasan, ay sabay na maglalaho kasama ang bunga ng daan. Ang aking 100 taong plano, ay mauwi sa wala. Dapat itong maalis ng buo. Upang ang espiritu ng salamin at ang bunga ng daan ay makadaan ng maayos.
bago ito ganap na maiproseso ng aking katawan. Naiintindihan na ng anak. Sige, sisirain muna natin ang lahat sa paligid niya. Pupuwersaing ilabas ang tunay na anyo ng Kunlun Mirror. Sige, gawin mo na. Tungkol sa proyektong ito, ayaw ni Ginoong Wang na magbigay tayo ng 3 puntos pa. Impossible iyon. Sige na lang. Why, Ginoong Lee, ihatid niyo kami sa Jinrong Street. Ginoong Lee. Ang bilis ng sasakyan niyo. Hindi naman maganda ang pagkakadrive. Ganito na naman ang paraan. Ang ihi ng bata ay makakapagpabalik. Ah! Pahiram lang. Anong ginagawa mo, cute? Ate, huwag kang magalit. Binigyan ko siya ng kaunting talino. Mula ngayon, hindi na siya makakalimot sa nabasa. Para na rin iyon sa ginawa ko kanina. Sige, magmultiplika. 9 beses 9, 81. 3 7, 21. 4 na 7, 28. Ay naku, aking mahal. Batang henyo. Salamat, matalino. At Yuyu. Hindi siya marunong dati. Ganyan lang siya sa atin. Siya umihi sa atin ah. Huwag nang magsalita. 2 magaganda. Isaalang-alang mo ang aking mungkahi dati. Umalis ka. Sandali. Sandali lang. Isipin mo ulit. Personal na bodyguard. Bumili ng isa, may kasamang isa. May kasamang panggaway at panghula. Personal. Ang ganda ng isip mo. Hindi naman gagamitin ni Ate Yuyuka. 200,000 para maging pribadong super ko. 24 oras na kasama. Bakit? Magsisimula na ang sahod mula ngayon. 1 buwan na pagsubok. Ayos lang ba ito? At Yuyu. Siya. Ay, mag-alala. Ang purong yang nalakas ko. Kasama na ang pampaganda at pangganda. May benepisyo pang enerhiya at pampalakas ng dugo. Tingnan mo ang kinangga ng balat mo ngayon. Sa suot mo ngayon. Parang papunta kang trabaho, ah. Madali lang yan. Parang may konting mukha yan. Parang medyo bata pa. Ano sa tingin mo sa suot na to? Ah. Sige, magaling ka. Magandang araw, Ginoong Shen. Ay rehistro mo ang impormasyon sa access niya. Sige, Ginoong Shen. Anong posisyon? Driver. 5 multo nagdadala ng yaman. Sumpa at masamang enerhiya. Anong sinasabi mo? Yung dekorasyon sa lobby mo. Nagsasala ng yaman. Pagsasama ng masamang espiritu. Bagay ng pagkakagulo. Nakaayos ito ng maayos. Mukhang may gustong sirain ang iyong pamilya. Nagpapanggap. Itong ayos ay personal na tinulungan ng Master Basong. Tiyak na walang problema. Kung ayaw mong pumasok sa trabaho. Sige na lang. CJ, kung sabi mong walang problema, walang problema. At Yuyu, magpakatotoo ka. Mahal mo na ba, yung charlatan na yun? Hayaan mong siya ang magprotekta sa atin. At 24 oras na nakadikit sa atin. Ang hindi maginhawa talaga. Pero maganda naman siya, matangkad. Hindi rin tayo talo, ha? At parang totoong nakakapagpaganda pa nga. Pagpapaganda. Ay, nagsasalita lang ako ng kalokohan. Tingnan mo nga. Sino ang responsable sa dekorasyon ng lobby? Alanan. Ikaw ang bagong driver. Naglalaro ka pa ng laro habang nagtatrabaho. Tinanggal ka na. Magsiwi ka na. Ikaw na pala. Yung mga nasa lobby. Ikaw ba ang gumawa niyan? Huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Pinapayuhan kitang umalis ka na ngayon. Baka sakaling may chance pang makaligtas. Naririnig mo ba? Sabi na ni Supervisor Kin, umalis ka na. Huwag kang manghingi ng pabor at magmukhang walang hiya. Kahit na gusto mong mamatay, bata.
hindi na ako magtataka kung ikaw ang sisihin ko. Ate Weiwei, hindi maganda ang nangyayari. Si Qin, ang supervisor sa administrasyon. Parang naghahanap siya ng gulo kay Zhang Xuanyi. Malapit nang mag-away sa loob. Ano? Batang, huling tanong ko na ito sa'yo. Talaga bang aalis ka na? O mamamatay ka na? Bakit ka pa nandito? Anong sinasabi mong? Gawing totoo ang ilusyon. Sino ba talaga ikaw? Narinig mo na ba ang tungkol sa mahiwagang guro ng langit? Diyos ng pananampalataya, lahat ng bagay ay nagkakaisa. Magsugo ng utos sa yin at yang. Nakakapit sa sansinukob. Nagpapalayas ng mga sumpa sa walong sulok ng mundo. Ikaw ang pinakamataas sa mahiwagang mundo. Sakto, medyo may paningin ka pa rin. Guro ng langit, guro ng langit. Ikaw ang walang mata at walang pakiramdam. Mahal na maestro, patawarin niyo ako. Maaaring mapatawad ang kamatayan. Hindi makaliligtas sa buhay na parusa. Sa gusaling ito, nakatipon ang maraming masasamang espiritu sa loob ng maraming taon. Tama lang na may isang lalagyan. Ikaw na ang pipiliin. Wala tayong kinalaman dito. Anong nangyayari sa kanila? Tingnan. Sabi ko na sa inyo, sira na ang feng shui ng kumpanya nyo. Napakataas ng masamang enerhiya. Tingnan mo itong si Supervisor Qin. Kawalang hiyaan, kabastusan, kababahangin. Mahina ang aura niya. Nabad trip siya. Nasuko lang masamang enerhiya sa katawan. Nawawala na ang balanse ng yin at yang. Tingnan mo, pumuputok na ang mga pimples niya sa bibig. Bakit kaya? Parang takot na takot sila sa'yo. Sabi ninyo. Siguradong naengkanto nga, talagang naengkanto. Ang creepy naman. Naengkanto nga. Talaga ba? Pwede pa bang magkunwari? Ako ay isang karaniwang alagad ng Diyos. Baka hindi ako pagdudahan ng boss. Tama nga. Ikaw lang ang cute dito. Saan ka naman magkakaroon ng ganyang kakayahan? Para gawin nila ito. Sige na, Tian Juan. Tayo na. Tawagin ang security. F-control sila. Makipag-ugnayan sa psychiatrist. CJ. Ihatid ang boss. Kayo, gusto ba ninyong magbayad ng utang? Mahal na Ginoo, inutusan ninyo. Narito, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, kolektahin ninyo ang mga mabahong medyas ng mga kalalakihan sa buong kumpanya. Dapat mabilis at dapat mabaho. Anong amoy ito? Bakit parang amoy ng mabahong medyas? Sino bang gago ang sumira sa aking batas? Bawasan mo. Mahal na guro. Umalis ka. Nahulog ka ba sa dumi? Lumayo ka at magsalita. Nabisto na ang mga bagay sa panig ng Shen. Si Qin Gang ay bumagsak din. Umalis ka na. Ang init. Pakitawag si Master Basong. CJ. Si Zhang. Gagawin kong mas masakit ang buhay mo. Ang dilim. Buksan ang ilaw. Mula ngayon, dito ka natitira. Si Ginoong Fiu ang tagapangasiwa. Si Aling Wang ang kusinera. Kung may kailangan, hanapin sila. Nasaan si Aling Wang? Gutom na ako. Ikaw, isang manghula, nagugutom ka pa. Tao rin ang manghulang iyon. Gusto ko ng katahimikan. Si Aling Wang ay lilitaw lamang kapag nagluluto. Siya. Ang almusal ay sa alas 7 sa medya bukas. Hindi na ito maulit. Wala bang makakain ngayon? Hawakan mo lang ang gutom. CJ, maganda ang paligid. Gusto ko ito. Pwede na kayong umalis? Pinapayagan lang kitang tumira dito. Akala mo binibigyan kita. Hindi ba ako ang binibigyan? Nangangarap. Mangyaring pumila. Napakakuripot naman. Ang iyong saklaw ay limitado sa unang palapag at pampublikong lugar. Bawal pumasok sa ikalawang palapag. Alagaan mo ang sarili mo. Sabay ba tayong titira? Kuya driver, unang makuha ang buwan sa tabi ng tubig. Magpursige ka. Magkakasama tayo dito sa iisang bahay.
Nagtatago ng dumi at kasalanan. Talagang hindi mapakali. Ang gutom ko na. Nasa loob niya ang salamin ng kunlun. Hindi pwedeng pilitin. Kailangan nating mahanap ang katawan, ang mahina na bahagi kung saan nakakonekta ang salamin. Ang lugar na ito ay puno ng masamang espiritu. Baka makahanap tayo ng mga palatandaan. Huwag payagang makapasok. Sino? Sino yan? Wow, talaga. Tapos na. Ngayon, hindi na talaga maipaliwanag. Ginoo ginang. Kumakain na ng almusal. Palaging nararamdaman ko. Noong kagabi, parang may nangyari. Bakit ganun? Hindi ko na maalala. Tama. Tapos na. Ngayon talagang hindi maipaliwanag. Pero, bigla na namang nagbigay ng 100 bunga. Sa buhay na ito, siya ay isang Diyos ng pagluluto. Pagsasaing, pagprito, pag-ihaw. Pagsasama ng 5 lasa. Kunin ito para masiyahan ang kanyang tiyan. Mukhang akma na akma. Gatas. Mainit na mainit. Ikaw na. Hindi ba ito malamig na gatas? Driver. Bakit ganito kapula ang tenga mo? Sobrang pula ah. Wala naman siguro. At Yuyu. Ang bigat din ng mga airbags mo ah. Hindi ka natulog ng maayos kagabi. Kayong dalawa. May nangyari kagabi. Kumain. Siguradong. Ito. Na ulam. Hindi masarap. Kagabi ako ang nagluto. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na pagkain. CJ. Maalala na. Mukhang hindi masyadong epektibo. Baka. Naaalala na. Ginoo. Gusto kong makita. Sino pa ang mga ngahas na sirain ang magandang nangyari sa akin? Anong ginagawa mo? Ang baboy mo talaga. Anong ininom mo? Yung ininom ni Jaiyu. Galing sa southern border na laso ng insekto. Amoy. Huwag kang magpapasok sa teritoryo ninyo nang hindi maayos. Talagang pupunta sa Zongsu para mamatay. Mukhang matagal ng tahimik ang Swanmen. May mga tao siguradong nakalimot na sa ilang bagay. Sinasabi ko sa'yo, agad na ibaba ang baso. Ate Weiyu, anong nangyari sa'yo? May problema ang gatas na ito. Huwag mag-alala. Wala siyang masamang mangyayari. Ayos na. Pero, boss, kailangan mo pang makipagtulungan sa akin. Mag-arte tayo. Hintayin ang isda na kumagat. Anong isda? Magsalita ka ng mas malinaw. Darating na ako. Ginoong Basong, dalhin mo ako kay Yangi. Shen. Ay Yangi. Shen, ngayon ako'y mag-aalay ng ritual. Mababatid ang pamilya Shen, na may kakaibang puwersa. Masamang espiritu ang pumasok. Nang lumapit ako, tama nga may nangyari. Talagang puno ng drama. Guro Basong, tingnan mo si Ate Yuyu. Tama nga may kakaiba. Nakahula ako. May mga tao, nadadaan, at sisira sa feng shui ng pamilya Shen. At magdadala ng masamang espiritu. Sino ka? Ikaw. Wala akong ginawang masama. Itong matandang ito, nagsasalita ng masama ang magnanakaw. Walang hiya. Ako ang kumakatawan sa pamilya Shen. Nagsagawa ng feng shui sa loob ng maraming taon. Masigasig at maingat. Naglalakas loob kang akusahan ako. Ayan, Gil.
Shen, pinapagitna niya ang ating relasyon. May masamang intensyon talaga. Kuya Yuyu, may nagkaroon ba ng hindi pagkakaintindihan? Noong nakaraan si Zhang Xuan pa nga. Natutulungan kami. At saka, si Chayan Juan, inilalagay ang gatas sa mesa. Dalhin mo sa master. CJ. Ito ay isang laso ng insekto. Kakain mo lang din ng gatas na ito kanina. Bakit hindi ka apektado? Hindi ka naniniwala sa akin. Dito sa loob, ikaw ang pinakakapani-paniwala. Lalo na't, mula nang dumating ka, talagang walang tigil ang mga kakaibang pangyayari. Parang totoo nga ito. Si Qiangi, Shen ay may mabuting puso, ngunit siya inahaharap sa ganitong kapahamakan. Hayaan mong, alisin ko ang banta para sa iyo. Subukan mo. Sapat na. Tungkol dito, hindi pa malinaw kung ano talaga ito. Maaaring, ginawa ito ng ibang tao. Zhang Xuan, umalis ka muna. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang bagay na ito. Kung hindi mo ito ginawa, ako mismo ang pupunta para humingi ng tawad. Sa huli, hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Mahirap kumbinsihin. Sumpang demonyo. Sa hinaharap, huwag mo akong hilingin. Matagal ko nang inilagay ang lason sa kanya. Nakalat na ang lason. Paglabas niya, tiyak na mamamatay siya. Ginoong Shen, hintayin mo ako. Para alisin ang masasamang espiritu sa iyo. At Yuyu, mukhang mas maganda na ang iyong kulay. Ginoong Basong, ang galing mo talaga. Maliit na kasanayan lamang. Hindi ito mahalaga. Miss Shen, may magandang kapalaran ka. Ang masamang espiritu ay pansamantalang naitigil. Hintayin mong gawin ko ulit ang isang set ng pamamaraan para sa katahimikan ng isip. At maaari nang maalis. Ang isang amulet para sa katahimikan ng isip ay parang kayamanan. Pero ito ay para lang sa pagdudulot ng panghihina sa nerbiyos. Pulbos ng bulaklak ng ilusyon. Siyempre, makaramdam ka ng pagbuti. Ayan, Gil. Shen, magtiis ka muna. Hintayin mo lang ako. Aalisin ko na ito. Yung nakakaabala. Guro, anong nangyari kay Sister Yuyu? Totoo ngang nandito ang Kunlun Mirror. Shen Xinyu, huwag ka nang manlaban. Magpasakop ka ng maayos sa sandata. Aking, maaaring iwan kita buong bangkay. Manloloko. Ikaw, matandang gago. Agad mong bitawan. Kuya Yuyu, tama na. Zhang Xuan. Bakit? Naisip mo ako, Ginoong Dao. Mahal ang aking bayad. Talagang mahal ito. Ako, ay narito sa iyo. Nagtanim ng pusong insekto. Bakit ka pabuhay? Ito Hindi. Impossible. Kapag pumasok na ang pusong insekto, imposible itong mapaalis. Sino ka? Sabi ko na eh. Ako'y isang monghe. Zhang Xuanyi. Gumagamit ka ng soul extraction technique. Hinahanap mo si San. At Yuyu. Yung matandang iyon, hindi ko siya palalampasin. Siguradong hindi ko siya palalampasin. Zhang Xuanyi. Kaibigan siya ng tatay ko. Palayain mo na siya minsan. Boss, maging maawain sa kalaban. Ang kahihinatnan ay napakasama. Sister Yuyu. Isipin mo na lang, para makabawi sa kanya. CJ, ikaw ang boss. Susunod ako sa iyo. Akala mo ba sa kanya, kayang labanan ang Panginoon ng Yuma? Mas mabuting ibigay mo na ang Kunlun Mirror. Kaya pa, sige na. Chayan Juan, kamusta ka? Ayos lang ako. Kakaiba ang performance ko kanina, di ba? Medyo okay lang. Ganun na nga. Pero masakit ako kanina. Bakit hindi mo ako tinulungan? Nasaktan din ako kanina. Bakit hindi mo ako tinulungan? Huwag ka nang magpanggap. Nahawakan kita kanina. Kaya ako ang nasaktan. Ako lang ang nasaktan. Hindi ba't ginawa ko ito para ilabas ang masasamang tao? Saka, kanina, hindi ba't nailigtas kita? Ano naman ngayon? Dapat mo talagang gawin yan. Kaya tumulong ako sa'yo ng ganito kalaki. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. Walang hiya. Nagbibiro lang. Bakit sobrang seryoso? Mukhang gusto mong makuha ang katotohanan. Mahaba ang daan. Hindi na pwedeng inumin ang baso na iyon. Mangyaring tikman. Ganyan lang. Araw-araw ni nanay ang ginagawa nito para sa akin.
Kain ka na muna. Kumusta? Kuya driver. Ang galing mo talaga. Mas magaling ka pa sa Michelin na chef. At saka, lahat ay gulay. Kain lang ng walang pakialam. Hindi ka tataba. Ganito ka maalalahanin. Ako ang magpapakita ng isang lihim. Sapat na para maalala ninyo ito ng 3 taon. Presidente na malamig ang mukha. Tingnan ninyo kung paano ko mahuhuli ang iyong tiyan. Tapos, anong lasa ito? Bakit parang pamilyar? Kumusta, boss? Masarap ba? Okay lang. Okay lang, kumakain ka pa ba? Bastos. Kuya driver, ang galing mo talaga. Si Ate Yuyu namin, sa bawat ulam, hindi kailanman kukuha ng pangalawang kutsara. Hindi pa tinitingnan kung sino ang gumawa. Nga, bukas ay may pulong ng mga shareholder. Driver kuya, hindi ka naman pupunta. Na ganyan ang suot, di ba? Anong masama sa suot na ito? Comfortable naman eh. Pakiusap, iyon ay isang mataas na pulong ng kumpanya. Napaka-formal nito. Anong masama doon? Sandali lang, may darating na mananahi. Para gumawa ng suit mo. Gagawin ito sa magdamag. Gasto sa pondo ng gobyerno. Kukunin mula sa iyong sweldo. Walang silbi. Hindi mo kayang ayusin kahit isang mangingilid. Mahal na Ginoo, kalmahin mo ang iyong sarili. Talagang kakaiba ang batang iyon. Pamamaraan. Kakaiba. Sa tingin ko, ikaw ay walang kakayahan. Mahal na Ginoo. Ng grupong Shen. Pulong ng mga aksyonaryo. Sa oras na iyon, lahat ng mga nakatatanda ay darating. Ang aking mga kasama at mga nakatatanda ay mga matagal ng kaibigan. Sa oras na iyon tayo. Wala na ang kumpanya. Kaya si Shen Xinyu ay hindi mapakali. Pagdating ng panahon, madali na lang ang pagkuha sa Kunlun Mirror. Sige na. Kung hindi mo magagawa ng maayos, dalhin mo ang ulo mo rito. Tiyak na maayos ito ng aking tauhan. Umalis ka. Zhang Xuanyi. Ginoong Shen. Dali, lumapit ka. Dumating na ang mananahi. Anong mananahi? Para sa pulong ng mga shareholder bukas. Damit. May appointment ako kay Ginoong Wang. Talaga ba, boss? Akala ko nagbibiro ka lang. Isa lang ako. Anong pakialam ng driver dito? Sa shareholders meeting. At saka, bukod pa dyan, hindi ko gusto ito. Sige na, sige na. Itong mananahi. Pero kami, ang pribadong tagagawa ni Wiyujay. Mananahi, kung gusto mong magpa-schedule, hindi ka na makakapag-appointment. Tumayo ka ng maayos. 1, 3, 7. CJ. 44. 48. Altshut Sham. 100. Boss, wag nang ganyan kahirap. Maganda na itong suot ko. Hindi kaya. Inaasahan mo ba na ang mga shareholder, sa pamamagitan nitong suot mo, makikita nila ang mas malayang lugar na pinupuntahan mo? Ano ngayon? Tumahimik ka. Tumayo ka ng maayos. Mahaba ang mga binti. Hindi na kailangang sabihin yan. Mahaba ang mga binti. 5. Sobrang ikli. Medyo matangkad siya, pero hindi masyadong halata. Mag-order ka ng 1 pares ng mga sapatos na pangtaas. Huwag mong pakinggan siya. Halika, tignan ko. Sino yan sa ganitong oras? Mas tumangkad pa kaya? Pakiusap. Ginoong Shen, nasukat na ang sukat. Babalik ako ngayon para tapusin ito. Salamat sa iyong pagsisikap. Driver, ano to? Ibigay mo sa akin. Ano to? Ito ang aking kayamanan. Gaming device. Mukhang kulang ang trabaho na ibinigay sa iyo. Sobrang kaunti. Ito ay tinatawag kong tamang balanse sa trabaho at pahinga. At saka, napakaastig ng bagay na ito. Baka isang araw, maging sobrang kapaki-pakinabang ito. Revise mo yan. Tama lang para sa pagsasanay. Shen Xinyu. Bakit lagi na lang ako ang hinihintay? Na lumabas? Kuripot. Bukas gusto kong kumain ng crab roe pastry mula sa Chengdu. Antes de las 6. VE comprar. El las 7 es bayan. Kapitalista.
Hermano Conductor. Yakasi Laselen Los Ojos. Kumeras, V. Conducer. Jeff, Sub o Coach. Sinyu. Yung bagong driver mo. Anong karapatan niya na manatili rito? Hindi lang siya ang driver ko. Mas personal security guard pa siya. Pagdating niya rito, maraming kakaibang nangyayari sa kumpanya. Sa tingin ko, hindi kilala ang taong ito. May masamang balak siya, hindi naman tungkol kay Laukian. Hindi na kailangang sabihin pa. Sa palagay ko, kung hindi siya mapuksa, hindi magiging ligtas ang pamilya Shen. Tama si Laukian. Hindi kilala ang taong ito. Kailangang imbestigahan ng mabuti. Nga. Kamakailan lang. Talagang hindi na mapakali ang kumpanya. Mga tito at tita, kakayahan ni Zhang Suani. Ako mismo ang nakakita. Sa mga araw na ito sa kumpanya, nangyari ang mga kakaibang bagay, na siya mismo ang nag-ayos. Naniniwala ako sa kakayahan ni Zhang Suani. Pagpapalitan nyo, si Basong ang matandang ito. Talagang maraming paraan. Sinyu. Bata ka pa. Madaling, malinlang ang masasamang tao. Ulitin ko. Naniniwala ako kay Zhang Suani. Tungkol sa kumpanya, alam ko ang aking ginagawa. Ayos. Dahil, ikaw ay nagmamatigas na ipagtanggol. Ang isang taong hindi kilala. Kung gayon kami mga matatanda, ay wala nang dahilan na maging sagabal dito. Ngayon, kung hindi siya aalis, tayo ay sabay-sabay na aalis sa mga bahagi. Tama, umalis sa Shen. Ginoong Shen. Dahil dito, mga ginoo, nakapagpasya na. Mas mabuti, nabigyan sila ng pagkakataon. Ikaw. Kung ganon, hindi ko na kayo pipigilan. Mga tiyo, mangyaring magpasya ayon sa inyong nais. Aayusin ko ayon sa presyo sa merkado ang kabuang bayad sa inyo. CJ, Attorney Lee, dalhin mo ang kasunduan sa kompensasyon. Apat. Ang mga nasabing pag-aari ay kabilang ang lahat ng karapatan, obligasyon, at pinagsamang karapatan bilang shareholder, at pumapayag ang partido ay natuluyang tanggapin ang lahat ng pag-aari ng tatlong partido. 3. Pumapayag si Zuhian na ilipat ang kanyang karapatan sa panig ng legal na pagmamay-ari, at pumapayag ang partido ay natuluyang tanggapin ang lahat ng pag-aari ng tatlong partido. 3. Pumapayag si Songhian na ilipat ang 1% na bahagi ng grupo na legal niyang pagmamay-ari katumbas ng 12 milyong yuan na rehistradong kapital. At ang lahat ng nasabing pag-aari ay kabilang ang lahat ng karapatan bilang shareholder, at pumapayag ang partido ay natuluyang tanggapin ang lahat ng pag-aari ng tatlong partido. Mababang uri ng mga paraan. Akala ng mga matatanda na itataboy nila ang boss sa kumpanya. Sandali lang. Bakit? Natakot ka? Natakot. Natakot ako sa inyo, mga tiyuhin. Magiging pagsisisi sa hinaharap. Pagsisisi. Hindi kami nagsisisi sa aming mga ginawa. Kung ganoon, ganito na lang. Dahil, mga tiyuhin, ay ganap na nakatitiyak. Ngayon, gawin ito sa harap ng mga shareholder. Paano kung magbigay ng panata? Anong panata? Madali lang. Ngayon, kung pipirma si Ginoong Shen, sa dokumentong ito, tatlong matatanda, kusang isuko ang lahat ng bahagi. Hindi kailanman magsisisi. Kung may lumabag, saksi ng langit at kidlat. Ano ang ibig mong sabihin nito? Ayaw ko lang. Ginoong Shen, na tinawag na, pinalayas ang mga matatandang kasama ng mga masamang tao. Nanumpa ako. Nanumpa ako. Mabuti. Narinig ng lahat. Ngayon, tatlong matatanda ay kusang umalis sa Shen pamilya. Hinding-hindi magbabago. Kung may labag dito, sana'y tamaan ng kidlat. Ayos. Simula ngayon. Kung buhay o patay ang Shen. Wala na tayong pakialam. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magiging mayabang. Matapos ang pirma. Hindi na kami magdadalawang isip. Magaling ang pagpirma. Mula ngayon, ang grupo ng Shen ay mapupunta na sa amin ang pamilya mo. Lolo Qian. Kayo'y naglakas loob na makipagsabuatan sa Yuming Hall. Sinyu. Ang marunong sa tamang panahon ay isang henyo. Sumang-ayon na si Young Master mo na makibahagi sa atin sa walang hanggan ang kaunting yaman ng Shen.
Ay ano lamang. Tama. Ang mahabang buhay ang tunay na daan. Maaari na kayong umalis ngayon. Hindi na kailangan ang mata na ito. Donate na lang. Ginoong mo. Tumingin ka ng mabuti bago ka magingay. Ikaw. Apat. Ang mga nabanggit na bahagi ng pagmamay-ari ay kasama ang lahat ng karapatan, obligasyon, at mga karapatan na nagmula sa mga shareholder. Sumasang-ayon ang partido, inabilhin ang lahat ng bahagi ng pagmamay-ari ng tatlong partido. Kasunduan sa pagbili ng mga bahagi. Mga Ginoo, kakatapos lang ninyong marinig. Ang tatlong matatanda, na talagang nagbigay ng matinding sumpa, na kusang aalis, at hindi na magbabago ng isip. Mr. Mo, matagal ko nang tinitingnan. Naintindihan mo na ba? Tanga. Ano to? Impossible. Ito ay malinaw na. Kasunduan na kusang loob na isuko ang bahagi. Bakit imposible? Itim na letra sa puting papel. Ay nakasulat ng malinaw. Narinig ng lahat. Sila tatlo ay nangako ng masama. Kung sila ilalabag, sila'y paparusahan ng langit. Paano si Mo? Hindi ka ba? Gusto nilang magpakita ng tapang para sa kanila. Anong kabaliwan na sumpa? At pati na ang kidlat. Nandito lang ako. Kung may lakas kang tamaan ako. Sige, subukan mo. Talagang tinamaan ka. Ano pang hinihintay mo, tumakbo na. Dalhin niyo na ang inyong Panginoon pabalik. Kapag natagalan pa, mababaho na iyan. Sinabi na, tatamaan ng kidlat, tatamaan ng kidlat. Hindi ka naniniwala. Ginoong Basong. Saan tayo pupunta? Mahal na guro, patawad. Si Mo Chansi ang pumilit sa akin. Wala akong magawa. Mabilis kang magturo ng iba. Ngayon, sinisira mo ang iyong kakayahan. Tumahimik ka. Kung muli kitang mahuli na gumagawa ng masama, ito na ang mangyayari sa iyo. Naiintindihan mo? Umalis ka. Tatlong tiyuhin. Pakiusap, huminto kayo. Chayan Juan. Ginoong Shen. Kasama ang tatlong tiyuhin. Pumunta tayo sa formal na proseso ng paglipat ng bahagi. Sundin ng Shen ang presyo sa kontrata. Bibiliin namin ang mga bahagi na hawak ninyo. At magbibigay ng karagdagang pensyon. Kayo ay nagtrabaho para sa Shen sa loob ng maraming taon. Hindi kayo pababayaan ng Shen. Sa inyong katandaan. Salamat, Ginoong Shen. Sa inyong kabutihan. Kaunting alon. Hindi ito makakaapekto sa pangunahing layunin ng Shen. Ako ay nangangakong. Magpapatuloy si Shen. Nakatuon sa pagdevelop at aplikasyon ng Kunlun System. Sa pamamagitan ng tunay na lakas ng siyensya at teknolohiya. Lumikha ng halaga para sa lipunan. Medyo astig itong babaeng ito ah. Bakit? Ngayon. Naiinis ako sa mga matandang tao sa kumpanya. Kanina. Ang bilog ng buwan ay napakaganda. At napakaliwanag. Tingnan mo. Ang buwan at mga bituin sa langit. Pilit akong umiti sa'yo. Ano bang hindi mo kayang lampasan? Hindi ko rin alam ang tungkol sa buwan. Ito ay pasasalamat. Malamig sa bakuran. Uwi na ako. Lakas na kayang baguhin ang mundo. Sandata na nagtatakda ng kapalaran. Nasa tamang lugar na ang banal na daan. Ayos lang. Ginoo daan, ako. Hindi na ako matatakot sa mga malapit sa akin. Pangulo. Gawin ang lahat ng paraan. Upang sirain ang pamilya Shen. Patayin ang Zhangsuani na iyon. Dalhin si Shen Xinyu para makita ako.
Kung magtagumpay ito, sa araw ng aking paglabas, ay tutuparin ko ang inyong mga nais. Ginoong Dambana. Kundo na salamin. Mga Ginoo, ang larawang Suani ay hindi tiyak. Sa tingin ko, dapat muna tayong magpatawad. At magtulungan. Kaya kong basagin ang anumang bagay sa isang suntok. Walang paligoy-ligoy. Tingnan natin kung sino ang mauna. Ang tagumpay ay para sa sinuman. Ginoong Lee. Lakas ng lalaki. Dapat gamitin sa tamang lugar. Si Shen Xinyu ay may balat na malambot. Hindi kayang tiisin ang iyong kamao. Mas mabuti pang ipadala ang tao ko. Siguraduhin komportable siyang ibabalik. Maingay. Ipakita ang tunay na kakayahan sa ilalim ng kamay. Hindi marunong tumanggap ng kabutihan na tao. Hindi ako gagastos ng kahit isang sundalo. At masisira ko ang pamilya Shen. Nakatakot si Ate Yu. May malaking halimaw dito. Siguradong sinadya mo to. Sariling kagustuhan mo yan. At Yu. Kailangan mo talagang tulungan akong maghiganti. Sigurado akong mas magaling ka sa kanya pag pumasok ka. Tulad ng ganitong laro, mga kabataan lang ang mahilig dito. Tulad ng boss na ito, mga mature at maasahang negosyante. Hindi ito pinapansin. Sino ang hindi mo pinapansin? Si Ate Yu natin. Talagang napakagaling. Mabilis siyang matuto ng kahit anong bagay. Zhang Suani. Sinasabi mong matanda na ako. Ay, matanda na nga. Ginoong Shen. Hindi ko iyon ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin ay mas matatag ka. Nahuli na. Tama ang diskarte ng boss na ito. Dapat matatag ang hakbang. Kapag may kalaban, dapat nakatagilid at nagbabara. At pagkatapos ay umatake ng may puwersa. Itataas mo pa ang pulso ng kaunti. Parang nakapunta na ako dito. Pag-ugnay ng espiritu. Nakahawig siya sa mga alaala ng nakaraan. Ate Yu, bakit ka namumula? Anong sinasabi mo? Yung boss na iyon. Katatapos ko lang ituro sa iyo iyon. Tandaan mo, makakatulong iyon sa oras ng panganib. Sapat na ang nandyan ka. Sapat na ang nandito ako. Nadawit ako dito. Anong ginawa niyong dalawa sa laro kanina? Wala naman. Tatlong minuto lang yan. Nawalang 3 bilyon. Ang pundasyon ng pamilya Shen. Mas mahina kaysa sa inaasahan. Matalinong pinuno. Walang kapintasan ang plano sa short selling. Hintayin ang pagkabangkarote ng Shen. Sa oras na walang ibang mapuntahan si Shen Xinyu. Madali na lang siyang harapin. Agad na ipaalam. Iulat ang sitwasyon ng pondo sa Departamento ng Pananalapi. Suriin ng Departamento ng Merkado ang pinagmulan ng short selling. Pumunta sa Public Relations Department. Maghanda ng plano para sa pagtugon. Kailangan kong makita ang resulta sa loob ng 1 oras. Okay.
CJ, aasikasuhin ko agad. Ano nang nangyari dito? Tapos na tayo. Biglang bumaba ang presyo ng stocks. Malapit nang mag-bankrupt ang kumpanya. Ha, kakadating ko lang naman. Anong nangyayari? Ganito kalaki ang berde. Pamilya Zhuge. Pamilya Zhuge. Hindi ko pa naririnig kailanman. Nalaman na, ang nagpasimula ng pagbagsak ng ating presyo ng stock ay ang pamilya Zhuge. Sila ay isang pamilya na may tradisyon ng libu-libong taon. Ang kanilang pinakamagaling na kakayahan ay ang pangangatwiran at pagbabayad. Wala akong galit o alitan sa kanila. Gamit niya ang kapangyarihan ng panghula para malaman ang takbo ng operasyon. Kaya hindi ka makalaban ng puwersa niya. Anong gagawin natin? Paano nila nalalaman kung ano ang gagawin natin? Tiyak na talo na tayo. Maaaring swerte lang talaga sila sa isang sandali. Baka nga. Baka bumalik na ito sa dati. Napalitan ko ang takbo ng tadhana. Mula ngayon, ang mga nakalkula nila ay ang gusto kong makita nila. Sa kahit anong paraan, siya pa rin ang guro ng guro nila. Ngayon ay ayos na. Ang mga supling ay gagawin ang kabaliktaran sa Tiangang. Susunod na alon. Si Shen ay magtatayo ng depensa sa posisyon na 34.5. Sa halip na maghintay nang maaga. Pangulo ng pamilya. Ang pondo ni Shen ay hindi napunta sa 34.5. Parang nag-aaksaya sila ng oras. Hindi. Sandali. Tama ang kanilang pagkakaubos. Sa ating mga posisyon. Nasa gitna ng lahat. Wala akong maasahang resulta. Puno ng bahay. Tapos na. Lahat ay tapos na. Bumalik na. Tama ka talaga sa sinasabi ng driver. Yung nasa kabila, mukhang malapit na ang kanyang katapusan. Puno ng tahanan. Sobrang tindi ng iyong backlash. Pupunta na ako para kunin si Bike Xiaoji. Halo. Zhuge mo. Narinig ko, mukhang hindi ka na makakabangon. Sino ka? Hindi ba't ikaw ang mahilig sa mga kalkulasyon? Kaya mong kalkulahin ang mga bahagi ng Shen. Nakalculate mo na ba ang sarili mong sitwasyon ngayon? Magkakaroon ng dugo at dugo ang sakuna. Ikaw ay Zhang Xuanyi. Aking matanda. Sige, ayos na. Sige lang, matibay ang buto mo. Kaya't niyayakap mo na lang, lakang ng impyerno. Maghintay na mamatay at mawala ang daan. Leader ng pamilya. Leader ng pamilya. Sandali lang. Ikaw ba ay, ano? Gusto mo bang mabuhay? Pumunta ka sa Shen Group at hanapin ako. Walang palugi. Walang paraan. Niloloko mo ako. Si Zhuge Mingyan ang ninuno mo, di ba? Hindi ka man lang nagbigay galang sa iyong guro. Sa halip tumutulong ka sa kasamaan. Mukha ng pamilya Zhuge. Lahat ay nawala dahil sa iyong kawalang pakiki. Naubos na. Ginoo Mingyanzu. Paano niya nalaman ang pangalan ng aming ancestor? Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang pangalan ng aming ninuno? Paano ang angka ng Zhuge ay nagpatuloy sa loob ng 1,000 taon? Maging ang paraan ng pagbibilang ng mga nakaraang buhay ay nawala na. Mga di makabuting inapo. Si Zhuge mo ay bumati sa kanyang guro. Ang disipulo ay may mata ngunit walang karunungan, na nakapagpabaya sa kapangyarihan ng langit, karapat-dapat sa napakaraming parusa. Sabihin mo na, anong mga utos ang ibinigay sa inyo? Leader ng palasyo. Hindi. Moxiao. Inutusan kaming apat, na walang pag-aatubiling. Wasakin ang pamilya Shen. Ihatid si Jianli. Chen, J. Sino ang apat? Maliban sa akin. Nandyan din si Li Hanyu. Si Su Lianqing. Si Beizai. Ano ang kanilang mga kakayahan? Si Li Hanyu ay isang Huxian Zongshi. Napakalakas. Mahusay sa matinding atake. Si Beizai ay isang dual cultivator ng lason at medisina. Eksperto sa Zuyushu. Kayang pumatay ng hindi nakikita.
Ang pinakadapat mag-ingat ay si Su Lianqing. Siya ay mahusay sa pang-akit at kontrol. Na kayang gawing hindi namamalayan na maging manikurang. Yung matandang si Moxiao. Hindi alam ng disipulo. Si Moxiao, lihim ang mga galaw. Hindi kailanman ipinahayag ang lugar ng pagtitipon. Tanging sa pamamagitan ng salamin sa tubig nagpapadala ng utos. Sobrang lihim ng taguan niya. Nakalito na ang mga plano ng langit dahil sa kanya. Mukhang medyo mahirap na nga. Maraming salamat, Grandmaster. Pagtulong sa buhay. Nais ni Zush mo na maglingkod ng tapat. Guro. Yung tatlong tao, ano ang gagawin? Dumating na sila. Huwag mo nang alalahanin. Tara na. Anong tinitingnan mo? Sandali lang. May problema. Amoy ng pabango sa katawan mo. Medyo kakaiba. Amoy ng panglinis. May espesyal na bagay ba? Magbigay daan. Kailangan ko pang magtrabaho. Amoy ng buto. Walang kulay, walang lasa. Sanggano. Mukhang si Zuch mo ang walang silbi. Ay talo pa rin sa iyong kamay. Hindi niya kayang kalkulahin ng tama. Nasaktan na. Ang babaeng ito ay may mapanlinlang na mga paraan. Talaga namang may talento. Kung makukuha lang siya. Magandang lason ito. Sayang. Medyo kulang sa tamang oras. Mas mabuti pa. Subukan mo ang iyong tagapagpahiwatig ng pagkatuyot at kasaganaan. Bigyan kita ng kaunting tubig. Sino ka ba talaga? Sa loob ng Swanmen, hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa iyo. Tama na ang pagsubok. Panahon na para hulihin siya. Anong ginagawa mo dyan? Boss, pwede kong ipaliwanag. Ito ay talagang aksidente. Hindi ko kayang bitawan. Sundan mo siya. Wala akong ginawa. Anong hindi ko kayang bitawan? Driver. Nasa trabaho ka pa pala. Yung sa janitor na yun. Sabi ko na nga, aksidente yun. Nahulog siya. Sasaklolo ako sa kanya. Isasama niya ako pa uwi. Wala na akong sweldo ngayong buwan. Kahit nahulog, bawas pa rin ang sahod, ha? Boss. Hindi ba't ito ang ating leader? Bakit lumabas ka ng ganito kabilis? Lumabas ka na agad. Nabigo ka. Kahit isang simpleng driver, hindi mo kayang hawakan. Mukhang may problema ka. Mga lason, mahika at kung ano-ano pa. Ganun lang naman talaga. Kung kailangan mo ng tulong, ate ko, may dalawang paraan ako para turuan ka. Magpanggap na mataray. Mukhang kailangan ko talagang personal na kumilos. Boss, buksan ko na ang pinto para sa'yo. Boss. Boss, ikaw. Patay ka na. Boss, tutulungan kitang buksan ang pinto ng sasakyan. Miss Bay, ang kalagayan ng iyong kapatid na lalaki ay hindi masyadong maganda. Ano? Kuya. Andito ka na, si Yaozhai. Kuya. Mas maganda na ang kulay mo ngayon. Huwag mo na akong lokohin pa. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Naiintindihan ko. Si Yaozhai. Tigilan mo na si kuya. Huwag ka nang mag-alala para sa akin. Huwag mo nang hanapin yung taong yun. Gawin mo yung mga bagay na ayaw mong gawin. Kung kaya ko pang iligtas ka. Sabi niya, basta makuha ko ang Kunlun Mirror. Magagamit niya ang walang hanggang lihim na kasanayan. Babaliktarin ko ang buhay at kamatayan para sa iyo. Ito na ang tanging pagkakataon. Ginagamit ka niya, si Yaozhai. Ganyan ang magiging wakas. Mas pipiliin ng kuya na mamatay, kaysa makita kang nahuhulog sa kailaliman. Wala nang daan pabalik ang kuya.
Hindi ko na kayang mawala ka ulit. Kahit anong mangyari, susubukan ko pa rin. Para sa iyo. Sige, tutulungan kita ng malaki. Dapat mo akong pasalamatan. Walang hiya. Ano ba talaga ang ikinagagalit ko? Isa lang siyang, hindi maaasahang trooper. Sino ang kinakausap niya? May kinalaman ba ito sa akin? Yung kanina ay, ako at siya. Pasok na. Magandang araw, boss. Boss, gusto ko lang pong sabihin sa inyo. Ganun ba? Yung nangyari dati, ay isang aksidente. Ano ang kinalaman ko dito? Ano ako sa'yo? Anong silbi ng paliwanag sa akin? Ah, hindi. Maaari kitang ipakita. Noong panahon ng sitwasyon na iyon. Ito na. Boss. Ginoong Shen. Ang pagpupulong sa hapon. Wala akong nakita. Ipagpatuloy niyo lang. Walang hiya ka. Maaaring ito ay isang aksidente ngayon. Napaka-imbes. Banal na manggagamot. Nagpapagaling gamit ang medisina. Maaari rin itong pumatay ng hindi nakikita. Ang prutas na ito, lumitaw ito sa tamang oras. Tamang-tama na gamitin ito laban sa pamilya Bai. Ang walang hiya talaga. Magpursige pa. Sirain ang demonyong palasyo na ito. Huliin ang babae na nagngangalang Shen. Yung Nine Palace Maze Formation na bagong ayos, ay nadumog na. Gusto nang magpakamatay agad. Bakit kayo nagsisigawan sa kalagitnaan ng gabi? Bumalik ka at sabihin sa kanila. Si Boss Lee Henyu. Ako, si Daoye. Kamakailan lang ay kulang ako ng punching bag. Papaliguan mo ng maayos ang puwit. Linisin mong mabuti ang liig mo at maghintay sa bahay. Bisitahin kita sa sarili kong oras. Umalis ka. May respeto ka ba sa ibang tao? Yung kanina lang. Anong nangyari? Nag-away sila. Ikaw. Nagsimula kang manakit. Sa buong puso ko, totoo ito. Nang lumabas ako, nakita ko yung grupong ito na nakikipag-away sa hangin. Suntok at sipa. Sa tingin ko, siguro nag-ehersisyo sila. Konsensya. Ikaw meron ka ba? Meron. May-ari meron din. Ang lamig sa labas. Mga magandang babae, pumasok na kayo. May trabaho tayo bukas. Aalis na. Umalis na yung binata. Ayun, dumating na ang pagkakataon. Magandang araw, miss. May appointment ka ba? Ngayon. Meron na ba? Pumasok ka. Astig. Lee Han Yu.
Ikaw, bata. Nandito ka talaga, ha? Narinig kong may mga koneksyon ka. Sa harap ko. Ikaw ay isang basura. Tingnan mong mabuti, bata. Ito ay ipinagkaloob ng puno ng palasyo. Ang sagradong kasangkapan ng daan, pagsusunog ng langit na piko. Bagamat hindi ito kahanga-hanga sa itsura. Ngunit naglalaman ito ng walang hanggang kapangyarihan. Akala ko ay isang yaman ito. Hindi ito ang aking panghugas ng diamante noon. Bakal na panggatong ko ba? May amoy pa ako dito. Pero yung si Moxiao, pinagawang parang sunog na kalasag. Natakot ka na ba? Pumunta ka na sa hukay. Hindi ba sinabi ni Moxiao sa'yo? Ninakaw na bagay. Hindi talaga sa iyo. Ito. Sabi ng pinuno. Ano nang sinabi? Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung hindi, ang mga kapatid ko, tara na. Ang alamat ng sunog na martilyo ay pag-aari ng daan na Ginoo. Ang espiritu nito ay natural na. Hindi ito mapapamahalaan ng hindi nito may-ari. Ito ay tila kinilala kayo bilang may-ari. Kayo, ikaw ang reinkarnasyon ni Daozun. Pagbati kay Daozun. Tanungin ko lang, kadalasan, ano ang pangunahing trabaho ninyo? Mga artista, di ba? Wala ba kayong seryosong hanap buhay? Ayon sa inyong plano, pagsasaayos ng dakilang guro. CJ, nakakuha na naman ng dagdag na problema. Huwag kang gagalaw. Medyo mabagal ang kilos mo ah. Naghintay ako sa'yo ng matagal, Pangulo. Nasa bingit ka na ng kamatayan pero matigas pa rin ang dila mo. Akala mo sino ka ba? Patayin mo ako. Sino ang tutulong sa kapatid mong si Baifeng? Hindi mo kaya. Umaasa ka ba sa kung sino mang Moxiao? Paano mo nalaman? Alam ko hindi lang iyon. Alam ko ring hindi siya makakapagpagaling. Sa buong mundo, ako lang ang makakapagligtas sa kapatid mo. Ako lang. Kuya, pwede bang dalhin kita sa opisina ng Pangulo? CJ. Sino ka? Anong gusto mong gawin? Anong ginagawa mo? Nag-report ako sa pulis. Huwag kang mag-alala, Ginoong Shen. Ako ay ipinadala ng Panginoon ng templo. Partikular na humihiling sa iyo. Na pumunta sa isang pagkakataon. Ano ba ang sinasabi mo? Umuwi ka na. Babaeng maliit. Mas tahimik ka, mas cute ka. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ek, gusto kitang dalhin sa isang bagay. Na masaya. Gamit pang proteksyon. Tingnan ko kung hanggang kailan ka pa kakayanin. Anong klaseng bagay ito? Ano bang nangyari sa akin kanina? Ano ito sa iyo? Isang laro ng lambat. Zangsuan. Kababuyan. Bastos. Walang hiya. Kawalang hiya. Ikaw lang ang marunong. Gamitin ang mga pangit na paraan na ito. Dalawa kayo. Sabi ni Zhang Suani. Ngayon, may tao mula sa Yuming Hall. Ikaw ba yun? Tia, ako si Sulian King. Ginoong Shen. Pakiusap, ilabas siya. Ihinto mo ang iyong maruming kamay. Bitawan mo ako. Zhang Xuan. Kapatid na Chopper. Talagang malupit ang galaw na ito. Shen. Zhang Xuanyi. Kung hindi ko siya maantala. Ako, si Sulian King. Ayaw kong maging tao. Naayos na ang babaeng iyon. Sinunod ko ang sinabi mo at inalis siya. Ayos na. Babalik na ako mamaya. Magpaalam muna ako. Si Sulian King mahilig sa ilusyon at kababalaghan. Nasa kalagitnaan na siya ng kasanayan.
Kayang gumawa ng ilusyon ng tahimik at hindi napapansin. Kontrolin ang isipan. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Hindi naman gano'ng kakomplikado. Isa lang itong isang lambat. Kaya hindi na siya makakanta ng kahit anong dula. Isang lambat. Puntahan mo na ang kuya mo. Ang pamilya ko tagapagpagaling na sa henerasyon. Ng pamilya, secret manual ng King Nang. Mas malawak pa sa lahat. Pati kami ay walang magawa sa sakit ng kuya namin. Pilit na gumagamit ng kakaibang gamot para lang makasurvive. Gusto mo bang humadlang, ha? Lumayo ka. Zhang Xuanyi. Ayan, Gil. Naghahanda na kaming tawagan ka. Biglang lumala ang kalagayan ng kapatid mo. Napaka-unstable ng mga senyales ng buhay. Kami. Iwanan mo ito sa akin. Lahat kayo, lumabas. Ito, Baek Xiaoji. Hindi ito alinsunod sa mga patakaran. Delikado ang kalagayan ng pasyente ngayon. Makinig ka sa kanya. Ako ang bahala sa lahat ng magiging resulta. Yumyugyug na kaluluwa. Ano iyon? Masamang bagay iyon. Nakatago sa loob araw-araw. Dahan-dahang kumukuha ng espiritu ng host. Kapag pinagana na, hahatiin ang 3 kaluluwa at 7 espiritu. Nakita mo ba? Nakatanim na ang mga hibla ng kaluluwa. Kayo mismo, kahit gaano pa kayo kagaling sa medisina, karaniwang ibinibigay sa kanya, ang sigla at lakas, ay hindi higit pa sa sustansya ng web na ito, na magpapabilis lamang sa kanyang kamatayan. Moxiao, noong una niyang sinabi, tanging ang Kunlun Mirror, ang makakapagligtas sa aking kapatid. Nalaman na ang sakit ng kapatid ko ay siya ang nagdulot. Ginagamit niya ako. Ang ganitong lambat ay nakagapos sa kaluluwa. Kailangan itong pakainin. Lumabas. Sa isang galaw, malulutas ang kamatayan. Paggawa ng lason bilang gamot, hindi na ito medikal na kasanayan. Halos katulad ng daan. Nalinisan ko na ang kanyang kaluluwa. Ibinalik ko ang buhay na kanyang nakuhanan. Sa kanya. Di nagtagal. Magigising na siya. Salamat sa iyo, Ginoo. Simula ngayon, si Baizi at ang Suan Wufang ay laging sumusunod sa Ginoo. Maliit na bagay lamang. Tumayo ka. Salamat, Ginoo. Pag-alis sa tungkulin. Saan ka pupunta? May ginawa akong maliit na bagay. Boss, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Paano mo alam na may darating na tao ngayon? Nagtanong ako sa aking mga daliri. At saka, yung cute na bata, hindi naman isang simpleng net lang. Madali lang naman sana. Sukatin mo nga. Mapapayag ba kita? Alam ko na sasabihin mo to. Ganito, tingnan mo. Ngayong maliit na papel. Kaya niyang makalusot. Iyan ang ibig sabihin. Ang kakayahan ng seguridad ng kumpanya natin ay talagang kailangang mapabuti. Katuwang, may ganito akong grupo ng mga tauhan. Magaling ang kakayahan at mapagkakatiwalaan. Ginagamit bilang mga bodyguard. Walang mas angkop. Paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo? O hindi? Siyempre. Sa tingin ko tungkol dito. At Yuyu. Maraming tao sa ibaba. Madilim at masikip. Nakakatakot talaga. Tara, tingnan natin. At Yuyu. Ito ba ay mula sa Yuming Hall? Mo Chayangxi. Kumalma ka. Nandito na naman para makialam. Boss, huwag kang matakot. Itong grupo ng mga tao na ito ay, sinasabi ko sa iyo kanina, kahit na walang trabaho sa bahay. Pero bawat isa ay may natatanging kakayahan. Mga tapat at maasahang kasama. Sisilipin ko muna. Magandang araw, Ginoong Shen. Magandang araw, Ginoong Shen. Mga tagaputol ng bundok, nais na maglingkod kay Ginoong Shen. Handang maglingkod tulad ng isang alagang hayop. Nais na maglingkod kay Ginoong Shen. Maglilingkod ako. Makasalanang si Zuch mo. Pumunta ako upang humingi ng tawad. Dahil dito, nabulag ng mga taksil. Maraming ininsulto ang Shen. Walang kapatawaran. Simula ngayon, ang pamilya Zuch, lahat ng ari-arian at yaman, ay ililipat sa Shen Group. Tanging si Ginoong Shen,
Nanonood sa leader. Si Ginoo Shen lang. Nanonood sa leader. Si Zilch mo. Yun yung gumagamit ng masamang paraan para sirain ang presyo ng stock namin, ng pamilya Zilch. At Yuyu. Sinuri ko na. Sila ay mga mayayamang tao mula sa lihim na mundo. Yung may napakalalim na yaman. Sobrang mayaman. Ano bang nangyayari dito? Hindi ba ito halata? Tiyak na ikaw, boss, ay napakatalino at makapangyarihan. Napapayag ka kay Ginoo Zilch at niyayang sumama sa iyo. Ginoo Zilch, naiintindihan ko ang iyong saloobin, ngunit ang pagtatasa ng ari-arian. Hindi biro. Kailangan ko ng isang mas detalyadong plano. Tama si Emily. Shen, nakahanda na ang lahat ng dokumento ko. Handa na akong mag-ulat sa iyo anumang oras. Ganyan nga, dala ko na. Ang lihim ay nakatago. Parang mga demonyo na nagsasayaw ng sabay-sabay. Yung nasa kabaong. Sa wakas hindi na makatiis. Lumalabas na para makahinga. Maganda na rin. Para hindi na ako ang personal na pupunta. Malugod na tinatanggap ang panahon ng hari na makalabas. 10 taon ng pagtitiis. 10 taon ng pagtulog ng nakatago. 10 taon ng pagkatago. Sa wakas ay natamo ang kasiyahan. Sa mundong ito, dapat nang magbago ng kamay. Ang kapangyarihan ng Panginoon ng Dambana ay walang kaparis. Walang silbi. Na bagay ay nasaktan ng ganitong antas. Walang anuman. Hintayin mong mahuli ng ama si Shen Xinyu. At kunin ang Kunlun Mirror. Hindi lang ito makakapagpagaling sa akin, kundi makakapagbigay din sa atin, ama at anak, ng pagkakataong magkasamang mabuhay ng matagal. Shen Yushan. Bumalik ka sa tabi ng pamangkin mo. Gamitin mo ang iyong dugo upang sindihan ang huling apoy. Sige na. Gusto kong makita. Yung palaging sumisira sa aking mga plano. Si Zhang Xuanyi. Anong mga paraan ang mayroon siya ngayon? Paano mo nahanap ito? Pumasok ka sa pamamagitan ng pader. Ginoo, nangako na akong susunod. Dapat akong maglingkod sa iyo. Ito ang nilutong sabaw na pampalakas ng isip. Makatutulong ito sa iyong pagsasanay. Wag mo akong tawaging Ginoo. Bumalik ka na. Ayos lang ako dito. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Ginoo, hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hindi, talagang hindi. Mahal na tiyahin, pakiusap, patawarin mo ako. Ito ay pagkabait na pabalik sa galit mo. Ginoo, hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hindi ba't siya yung magandang tagalinis? Kuya driver, ayos lang. Dumating na nga dito. Hindi. Mabuti naman ako rito. Umalis ka na muna. Tinatanggap ko ang magandang intensyon mo. Ginoo, hayaan mo akong maglingkod sa'yo. Ginoo. Kapatid na Yuyu, tingnan mo itong kuya driver. Hindi ko akalain na magpapakaganito siya. Hindi ba yan? Alin? Zhang Xuan. Papasukin mo ang dalaga para umupo. Hindi maganda na nakaharang sa pinto. Ayos lang, driver. Hindi ko akalain na gusto mo yan. Sabihin mo nga sa akin, anong mga hilig mo pa? Sa susunod ay, Reyna. O kaya ay Alila. Walang hilig. Ginoo. Kailangan mo ba ng masahe para ma-relax ang balikat? Sanay ako sa mga punto ng akupunktura. Hindi na kailangan. Umupo. Boss. May maling akala. Napakalaking maling akala. Nandito siya para magpasalamat.
Iyon lang. Medyo may problema sa isip. Mukhang. Nandito tayong dalawa. Nakaabala na tayo sa inyong malalim na ugnayan. Tama, tama. Umalis na tayo. Hindi, boss. Wala. Masaya akong sundan ang amo ko. Hindi ito tungkol sa iba. Pakiusap, umalis ka na. Umalis ka na muna. Hindi ko kailangan ng alalay. Ako ang nag-aalaga. Umalis ka na, dali. Pakiusap. Ang pagprotekta sa aking amo ay aking tungkulin. Bumangon ka na. Umupo ka na. Tio, Tio. Ang dugo at enerhiya ay bumabalik sa puso. Ang kaluluwa ay sinasalakay ng masamang kapangyarihan. Ito ay isang sumpa ng dugo. Zhang Xuani, iligtas mo ang aking tiyuhin. Pakiusap. Daizai, protektahan mo ako. Darating ako upang isara ang kanyang puso. Pahintuin ang pagkalat ng sumpa. Miss Z. Ano ang dugo ng sumpa? Ito ay ang sumpa ng siyam na kailaliman. Gamit ang dugo bilang pang-akit. Nilalamon ang sinumpa. Lahat ng buhay ng mga kamag-anak. Lahat ng kamag-anak. At Yuyu. Ikaw, mayroon ka bang solusyon? Kapag na-trigger ang sumpa na ito, parang pagkalat ng virus. Walang lunas. Walang paraan upang putulin. Maliban kung isang beses na alisin ang lahat. Malinis na ang sumpa. Ginoo. May peligro ba? Boss, bakit ka kinakabahan? Hindi ka pa rin ako mapagkakatiwalaan. Hayaan mo akong bahala sa ganitong maliit na bagay. Kaya kong tapusin ito sa isang saglit. Mag-ingat ka. Daoyan Vitsing. Lahat ng batas ay nagbabalik sa pinagmulan. Paghikayat. Walang problema. Ginoo. Malakas pa rin ang lakas mo. Boss. Mukhang ito ay isang aksidente sa trabaho. Noong nakaraan, ibinawas ang sahod. Akala mo ba ay madali lang? Sige, subukan mong takutin ako. 10 buhay na daan. Di mapaparam na katawan. Walang masamang makakalapit. Lahat ng batas ay mahirap sirain. Ngayon ay talagang nangyari na. Parang hindi namamatay na insekto. Tio, kamusta ka? Ano ng balita? Sinabi ko na ba? Gising na. Shen Yushan. Si Zhang Xuanyi ang nagpatuloy sa sumpa ng dugo. Ito ay maganda. Ang paulit-ulit na. Masama ang loob ni Zhang Xuanyi na nagkakalag ng aking magandang bagay. Magiging aking pinaka-perpektong alila. Ipagpatuloy mo lang ang pagtago. Magmatsyag na lang. Hintayin mong mawala ang kanyang konsentrasyon. Doon ko siya makokontrol. Tito, kailan ka pa magigising? Ginoo. Ginoo. Alam mong hindi iyon ang dugo na sumpa. Kaninang, bakit ayaw mong sabihin? Ito ay sumpa ng dugo. Hindi ka nagpe-perform ng maayos. Paano makakatiwala ang matandang nasa dilim? Nanadaya ako. Pero itong kawing ay direktang pumapasok sa kaluluwa. Kung hindi ka mag-iingat, baka magkamali ka. Magtiwala ka. Ako, may sariling akong paraan. Kung gusto niyang kontrolin ako. Sundan natin ang mga palatandaan. Hanapin natin ang kanyang pugad. Kwento ng alon. Pagsalakay sa puso. Sobrang sugat ng driver. Gusto pa niyang itago kay Ate Yu. Lumabas ka na. CJ. Ate Yu, hindi maganda. May malaking nangyari. Anong nangyari?
Ano nang nangyari? Si Kuya Driver yun. Sobrang grabe ang tama niya. Ano ba talaga nang nangyari? Katatapos ko lang marinig si Bais sabi. Anong quiet siyan? Nanghihimasok daw sa kanyang mga ugat. Napakadelikado. Pero siya mismo ay nagpipilit pa rin. At ayaw pang ipaalam kay Baizeng. Talagang niloloko niya ako. Basong. Alam ni Basong ang lahat. Tungkol sa mga paraan ng Yumingdian. Kayan Juan. Kumontak ka kay Basong at ipaalam sa kanya na dumaan agad. Kailangan mong malaman ang katotohanan mula sa kanyang bibig. CJ. Hindi ka pa natutulog. Anong nangyayari sa'yo? Bakit mo ako niloloko? Hindi ako matapang na lokohin ka. Alam ko na lahat. Mag-alala ka. Anong pwedeng mangyari sa akin? Lahat ng ito ay maliit na bagay lang. Ako, si Daoye, hindi pa nakaranas ng malalakas na bagyo. Hindi pa ako nakakita niyan. Kamatayan ba ang tanong mo? Siyempre, hindi. Paano ako mamamatay? Sino ba ako, si Daoye? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Matulog ka na ng maaga. Sampung impyerno na sinulid. Talagang gawa ito ng Panginoon. Ang sinulid na ito ay tumatama sa kaluluwa. Kapag pumasok na sa katawan, walang lunas, walang paraan upang alisin. Wala bang ibang paraan? Ginoong Shen, patawarin mo akong maging tuwiran. Nais ng Panginoon na makuha ang salamin ng kunlun. Ibigay mo ang salaming ito. Maaaring makapagligtas ito ng isang buhay. Walang mawawala sa pamilya Shen. Bakit hindi? Marahil may paraan. Sampung himpapawid na ulan ay isang sining ng sobrang lamig. Kung makikita ang sinasabing katawang sobrang lamig, maaaring maalis ito. Kapatid Yuyuy, katawang sobrang lamig. Katawang sobrang lamig. Talagang bihira. Sinasabi ko lang ito. Pwede niyong pakinggan. Ganyan lang. Mas lakasan mo pa. Ano? Nag-aaway sa bahay. Tara na. Sobrang walang lasa. Walang masarap. Ah, aking disipulo. Aking disipulo. Ikaw. May utos ang Panginoon. Taksil. Walang awa sa pagpatay. Oy. Kapatid. Sa wakas, naglaan ka ng oras para makipagkita. Bakit? Yung huling lambat, hindi ka ba natuto? Noong una, ako ang nagkamali. Nadaya ka sa akin. Akala ko, kuya. Ayos ka pa pala. Talagang naabala ka. Sobrang hindi comfortable. Pero, ngayon iba na. Nasa iyong katawan ang siyam na dilim na sinulid ng halimaw ng palasyo. Sa ilalim ng aking libo-libong kahangahangang mata. Tingnan natin kung gaano ka patatagal. Maging masunurin ka, maging aking puppets. Guro. Nakuha po kayo ng puppet thread. Ano ang dapat gawin? Tumingin ka sa aking mga mata. Tumingin ka sa akin. Sumuko ka na. Maging aking alipin. Ganyan lang naman. Iyan lang ang kaya mo. Nakuha mo na ang siyam na dilim na sinulid ng Panginoon. Dapat ay nawala na ang iyong kaluluwa. Dapat kang ipagkatiwala sa iyo. Pasensya na. Nasira ko ang iyong loob. Paano nangyari? Ang kawil ni Moxiao, hindi pa rin gumagana sa iyo. Anong nangyayari? Sobrang dami ng problema mo. Hanapin ang lihim na silid. Isara ito. Mahigpit na bantayan. Sundin ang utos.
Maaari mo bang isara ako? Hindi ka pa kakawalan ng pinuno. Zhang Xuanyi. Ah. Yun. Eto. Zhang Xuanyi. Pinilit na master na pigilan ang pagsabog ng puppet thread at gumamit ng malaking kapangyarihan ng kaluluwa upang labanan ang pang-akit. Nasalanta ang mga internal organs. Maingay. Ginoo, anong malalakas na bagyo ang hindi ko pa naranasan? Konting dugo lang ito. Ilabas ang lason. Mas malusog. Dalhin natin siya pabalik ngayon. CJ. Zhang Xuanyi. Noong gabing iyon. Sa harap ng banyo. Talagang ikaw. Pasensya na, boss. Noong araw na iyon. Gusto ko lang sanang siya sa atin ang villa. Hindi ko inasahan. Sinabi ni Basong. Na walang lunas ang siyam na impyerno ng mga puppet. Huwag makinig sa matandang iyon. Na nagsasalita ng kalokohan. Wala siyang alam. Sabi niya. Tanging ang katawan ng pinakamadilim. Ang maaaring makapag-ayos. Saan ka naman makakakita ng pinakamadilim na katawan? Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Hindi. Meron. Sa pagkakataong ito, hindi aksidente. Bobo babae. Sa hinaharap, Ginoo, ang buhay ko ay nakaugat na sa iyo. 10 buhay na bunga ay nagbalik na lahat. Kahit na kumpleto ang bunga, ngunit kailangan pa ng oras para maunawaan. Boss. Ito ba ay mga hindi nakasulat na patakaran? Ang mga hindi nakasulat na patakaran ay masyadong masakit pakinggan. Ito ay isang uri ng pag-aalaga. Ito ay isang kaparusahan. Hindi mo gusto. Gusto. Gustong bumalik ng mas madalas. Sana nga. Sige na. Pag-usapan na ang seryoso. Ako, kailangan kong lumabas buong araw. Maghanap ng lugar para mag-isip. Tinawag ko na si Zuchmo para magbantay sa pintuan ng bahay. Nakapag-set up na rin ako ng mga spell sa loob ng bahay. Kailangan mong manatili sa bahay ngayon. Huwag kang aalis. Hintayin mo akong bumalik. May panganib ba sa'yo? Hindi ka pa rin ba kampante sa akin? Maghintay ka sa bahay. Huwag mag-alala. Itong lugar, sobrang liblib, sobrang desyerto. Kahit sumabog, walang makakaalam. Ito na. Bunga ng siyam na buhay. 10 henerasyon na bumalik. Panahon na. Shen Yushan. Narito. Dumating na ang pagkakataon. Dalhin si Shen Xinyu pabalik. Siya na lang ang natira sa bahay. Xinyu. Nasa abala pa rin siya. Ikalawang tiyo, nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maganda na. Matagal na siyang nakahiga. Iniisip niya ang kumpanya. Xinyu. Sasamahan ko si ikalawang tiyo sa kumpanya para tingnan. Sabi ni Zhang Xuanyi. May mga nakalatag na formula sa loob. Ikalawang tiyo, ayos lang ang lahat sa kumpanya. Kakagising niyo lang. Kailangan niyo ng pahinga. Baka bukas na lang tayo pumunta. Nga. Sobrang tagal lang ng paghiga. Naging matigas ang katawan. Xinyu, baka gusto mong samahan si Tito sa labas. Magpalamig. Sige na. Sige, maglalakad-lakad lang tayo sa paligid. Lalabas lang tayo para huminga ng hangin at babalik.
Saan po kayo pupunta? Ginoong Shen, inutusan po ni Ginoong Zhang na dapat ay protektahan ang inyong kaligtasan. Walang anuman. Sasamahan ko lang si Tito na maglakad-lakad. Huwag lumayo. Sumunod kayo. Tiyo, kami. Ngayon, maaari nang sumama sa akin ng walang pag-aalala. Moxiao, bakit mo pinabayaan ang iyong guro? Nakipagsabuatan sa kaaway. Tinuturing ka ng iyong guro na parang sariling anak. Saan ka naman pinabayaan ng Swanmen? Tinuturing ako na parang sariling anak. Ito ang mapagkunwaring pagmamahal ng pamilya na nagpalupig sa akin sa loob ng 100 taon. Palagi kong nais. Lahat ng iyon, sa salamin ng Kunlun. Hahaha. Ginagawa mo ito para sa iyong sariling kapakanan. Na nagdudulot ng ganitong mga gawaing laban sa Diyos at sa katwiran. Moxiao, matagal ka nang naligaw ng landas. Ang nagwagi ay hari, ang talo ay kaaway. Ano ang tama at mali? Hintayin mong makuha ko ang Kunlun Mirror. Ako, ang tanging tunay na Diyos, sa mundong ito. Suanyi. Suanyi. Hahaha. Habang ikaw ay may sakit, kukunin ko ang iyong buhay. Zhang Suanyi, nabaliw ka. Moxiao. Hinding-hindi magtatagumpay. Sa susunod na buhay, sisikapin kitang hanapin. Kaya pala ito ang katotohanan. Moxiao. Patay ka na. Salamin ng Kunlun. Labas ka. Naiintindihan ko na. Lubos ko nang naiintindihan. Yung lalaking iyon ay ang aking di mapaparam na kaluluwa. Magandang guro. Anong sinasabi mo? Kaya pala pinili ka ng salamin ng Kunlun. Ikaw pala siya, ang nakatakdang kabiyak. Moxiao, kung gusto mo ng salamin ng Kunlun, maibibigay ko sa'yo. May isang kondisyon lang ako. Bitawan si Zhang Suanyi. Hahaha. Bitawan siya. Akala mo ba ako ay nagplano ng 100 taon para lang sa isang salamin? Mali. Nais kong lubos na durugin ang aking guro na mataas ang lipad. Nais kong kunin ang kanyang bunga ng daan, ang kanyang karangalan, at lahat ng kanyang pinahalagahan ay aking paapaan na lamang. Kaya, hindi ito isang tanong ng pagpili, kundi isang, lahat ng ito ay kailangan. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na siyang dumating para iligtas ka. Ang huling palasyo ng impyerno ay ang katapusan ng kanyang 10 pag-ikot ng reinkarnasyon. Nakatakda na ang aking mga bitag. Naghihintay lang siyang mahulog sa mga ito. Sabi, Master, huli na. Kagagaling lang ni Director Shen. Dinala ng mga tao mula sa Hades Hall. Lugar. Nasa investigasyon pa. Malinis ang paraan ng kalaban. Walang naiwan na anumang ebidensya. Tumingin sa bahay. Ang bilis naman. Naiisip na agad ang iba. Di ba, kapatid? Pangkalahatang tanggapan ng Yumingdian. Nasaan? Walang paraan. Sinasabi ko. Sa labas ng kanluran ng lungsod, 700 milya. Sa ilalim ng banal na lawa. Ang pasukan. Sa ilalim ng malamig na taal.
Zhang Xuanyi. Ang panunungkulan ay naglatag na ng langit at lupa ng mga bitag. Pumunta ka man para ka nang magpapadala sa kamatayan. Tingnan natin kung kanino ang bitag. Saan galing ang asong ligaw na naglakas loob bumasok sa Yuming Hall? Ang kapangyarihan ng Panginoon ng Bulwagan ay hindi matutumbasan. Hindi na siya isang ordinaryong tao. Maaari kitang pisilin hanggang mamatay. Parang pisilin ang isang magulo. Pumasok sa aking ilusyon. Kaluluwa at katawan ay mapuputol. Ginoo ng palasyo. Nakuha mo na ang walang hanggang mahiwagang paraan. Hindi ito ang iyong kalokohan at panig. Batang ito, binigyan ako ng kapangyarihan ng Panginoon. Ikaw, napakahina ng lakas. Ang aking 10 uri ng lason. Kapag nahawakan, tiyak na mamamatay. Panginoon, siya na matanda. Moksha, nasa iyo na. Oy, Taksil. Kamusta na ang anak mong walang silbi? Hindi pa namamatay. Aking mabuting guro, ganito ka pa rin kamatala sa dila. Para dito, sa babae na walang halaga, karapat dapat kang tumakbo sa harap ko. Para mamatay. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang pigilan siya? Zhang Xuan, umalis ka na. May bitag siya. Makinig ka. Ang init ng pakiramdam. Sa ganitong oras, nag-aalala pa siya sa iyo. Ngunit ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakalabas. Zhang Xuanyi, mag-ingat ka. Lahat ay nakakita, Ito, Huwag mo akong sisihin. Kayo ang gumawa nito. Walang pag-iingat. Sino ang dapat sisihin? Zhang Xuanyi. Gagawin kong pira-piraso ang katawan mo. Patayin. Ngayon. Tahimik na. Nandyan pa ang anak kong si Tianxi. Nasa kama, walang malay. Ngayon, gagamitin ko ang kanyang buhay. Para magising ang anak kong si Su. Gagawin mo ba? Zhang Xuanyi. Walang silbi. Zhang Xuanyi. Ito ay ang yumaong dugo ng impyerno. Batay sa libu-libong taon ng yumaong dugo. Pinagsasama ang daang taon ng mga masamang espiritu sa lugar. Kahit na mayroon kang 10 buhay na bunga ng daan, hindi mo kayang sirain ito sa isang iglap. Hindi ako naniniwala dyan. Tingnan mo ang iyong nakakaawa na itsura. Aking mabuting guro. 100 taon na ang nakalipas, ganyan ka pa rin kasimple. Napatay na kita noon. Sa pagkakataong ito, hindi mo pa rin mapoprotektahan. Ang taong nais mong protektahan. Kaya kong patayin ka muli. Maaari kitang patayin ulit. Ikaw ay palaging magiging nasa ilalim ko, na nakatapak sa iyo. Zhang Xuanyi. Umalis ka na, wag mo akong alalahanin. Ano? Ang Kunlun Mirror Spirit ay nagproprotekta sa kanyang master. Itong suntok na ito
ay para sa iyong pagtataksil sa iyong guro. Ang suntok na ito ay para sa iyong pakikipagsabuatan sa mga dayuhan na nagdulot ng kaguluhan sa Xuanmen. Ang suntok na ito ay nagdulot ng pinsala sa mga kapwa mong disipulo at nagpatayan sa mga tao. Ang suntok na ito ay para sa iyong panlilinlang sa guro at pagwasak sa ninuno. Itong suntok para sa iyong pagnanasa sa diamante. Itong suntok gumalaw sa kanya. Hinahangad ko ang kawalang hanggan. Ano ang mali? Ang mali ay nasa hindi makatarungang mundo ninyo. Susunod na buhay. Ako si Muxiao. Tiyak na wawasakin ko ang Ling Xiao. Hawak. Saklaw. Zhang Xuanyi. Kaya ko ito. Zhang Xuanyi. Sa buhay na ito, hindi na kami magkakamali muli. Hindi kailanman.